Hello guys, good morning dito at good evening dyan. Ito guys at lakas ng echo. Yan. Ito guys, aba. Pagkagising ko ang nabumungad sa agad sa akin ang press con nitong si 10K, no? Syempre, ano pang gagawin natin? Di panoorin ang kanyang press con. At katulad nga, as expected, di madidismaya lang tayo. At dismayado ako sa mga kalukuhan ng hinayupak na ito, no? Ang tibay ng muka, pero ang highlight sa kanyang press con, aba nang nagdrama. Naggalit-galitan. We are Senate was under attack. Pero ang punto ko rito, guys, nagdrama-drama ang hinayupak. No? At galit-galitan. Naggalit-galitan, talagang kinarir ang pagiging artista. Kasi siyempre hindi naman siya artista, kaya lang kinakarir niya, sinusubukan niya maging artista kahit sa mga panahon naman lang ngayon, no? Di yun nga, di artista ang hinayupak, walang kabuhay-buhay. Pero obviously, siyempre, katulad ng normal nilang gawain, bato ang putik sa iba, sinisisi ang iba, di ba? Tapos mukhang galit na galit kay NBI Director. Mukhang galit na galit kay Matibag. Alam mo, Mr. 10K. Kung nandyan lang ako sa Pilipinas, pagkita tayo, sasampalin kita ng 10,000. Alam nyo guys, Mr. 10K, makinig ka, kahit anong gawin mo, mas marami ngayon ang natutuwa, mas marami ngayon ang bumibilib kay NBI Director Matibag. Sa totoo lang kung may eleksyon lang ngayon, maglaban kayo sa pagkasenador, siguradong kangkungan kapupuluting hinayupa ka Nako, hindi mo mauungusan si NBI Director ngayon. Kaya 2028, pag tumakbo to ng senador, malamang mananalo ito. No? Anyway, walang kabuhay-buhay. Obviously, ang inihintay natin, magkaroon ito ng pananagutan sapagkat talagang pinagpipilitan pa niya yung kanyang mga prinsipyo na illegal ang warrant of arrest di ba to, at wala, parang gusto nitong palabasin, wala talagang jurisdiction ng ICC nung panahon na yun, no? At sinasabi niya na hindi legal. Ang legal lang daw na warrant of arrest, ang manggaling sa korte ng Pilipinas, bobo nga Nakalimutan yata niya na pag di ako nagkakamali, yung mga kasamahan niya ngayon mga signatories ito ng 9851 Kasama sila sa sa mga pumirma para maging batas ang 9851, kaya bobong hinayupak na ito. 'Di ba? Yun ang ginagawa nito ngayon. Samantalahin mo na Mr. 10K, kasi mukhang baka by next week wala ka na dyan. Baka by next week hindi ka na Senate President. Malay mo, hindi ko naman sinasabi na hindi ka na magiging na matatanggal ka na next week. Ang sinasabi ko lang baka. 'Di ba? Baka hindi ko naman gagayahin si Bayot Bay na sabi ni Bayot Bay sigurado siya 100%, pero sa mga sumunod na statement niya lahat ay may daw. At least ako nagsasabi lang, baka next week. 'Di ba? Baka next week iba na. Hindi man si Tito Soto magiging ang magiging Senate President. Malay mo iba. At malay mo, yung kinakaaway ni Robin Padilla, ni The Goat. Diba? Mukhang nagsiselos kay Ate Shawi. Abangan natin. Hindi ko naman sinasabing matatanggal ka na dahil, kaya nga guys yung impeachment, talagang magko-convene daw sila next week. Sa Monday, magko-convene na daw sila ba? Fourth week. Tama naman yan dahil wala ka nang magagawa, dahil nakikita mo ang galit ng taong bayan, nakita mo sa mga survey na gusto ng taong bayan na makita, at ang na harapin ni Inday Sayad ang impeachment at tumakbo sa inyo ang impeachment. Dahil si Inday Sayad, sigurado ko
pag nagsimula na ang trial, ay sigurado akong maraming babaliktad. Kahit pasabihin mo na yung 13 Judas, sa 13 Judas na yan, may maguhudas pa dyan ng 4 hanggang 6. Sigurado ako dyan ha, 4 hanggang 6 ayon sa puting kabayo. 4 hanggang 6 na senador na miyembro ng 13 Judas ang maguhudas kay Inday Sayad. No, syempre, mga re-electionist, ang iba dyan. Mga re-electionist, ang ibang maguhudas, ang iba naman ay hindi. Sadyang titingin lang sila sa ebidensya. Pero ngayon pa lang, ang sabi ng ating puting kabayo, mukhang nararamdaman na. Kaya nga kahit pa sabihin mo ganyan, nagpa-loyalty check, pampano lang yun eh. Kaya naglipatan, pampalipatan dyan sa Cayetano, pampalubag loob lang eh. Pampalubag loob kay Sayad. Pero tingnan natin, pag nagsimula na ang trial at magbotohan na sila for conviction or acquittal, dito nyo makikita ang sinasabi ko. Ha? Kaya si Inday Sayad, basta ako, sobrang kampante ako, may impeach talaga yan. Muntik na nga mag-resign eh. Muntik na nga mag-resign si Sayad. Kaya lang, tawag nitong magkaroon ng change of majority, no? Change of leadership dito sa Senado. Ayan, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Pero si Inday Sayad, hanggang ngayon, naguguluhan pa rin sa dalawang bumubulong sa kanyang tainga. Iniisip niya na ngayon, wala na siya. Pag nag-resign siya ngayon, wala na siyang magagawa. Magdedire-diretso pa rin ang trial, no? At so, why resign kung magdedire-diretso ng trial, di ba? Tama nga naman si Butike, di ba? Anyway, balik tayo kay Cayetano. Cayetano, yung kapal ng mukha mo, kaysa mapalitan ka dyan, kaysa makudita ka, mag-resign ka na lang. Saka ikaw, Robin the Goat, no? Pero maghintay tayo. Alam nyo guys, kailangan ng accountability. Tingnan natin kung anong accountability ang dapat ibigay sa mga ito. What the heck? Isipin mo ha, kinanlong nila isang fugitive ha. Diba? Harboring fugitive itong mga to diba? Tapos obstruction of justice. Dapat kasuhan ng mga to Ewan ko kung anong mangyayari. What the heck? So abangan lang natin. Diba? So yun lang muna sa umagang ito. At magabang tayo ng mga balita. Exciting sa Monday ang mangyayari. Tingnan natin ha. Malay mo, biglang makudita. Makudita. At least kasama na siya sa kaysaysayan. Pinakabobo at pinakamaigsing araw na naging Senate President. What the heck? Sa mga bobong didilisya at may sayad na nyo ang beep. Ang tatay nyo ay preso, ang beep nyo ay bobo. Manatili kayo mga bobo at may sayad sapagkat ang may sayad ay lagi high blood. Bye!